Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 28 April 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 12, awit ng pasasalamat. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 12 verse 1, sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito: Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon at ako'y iyong inaliw. Verse 2, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Verse 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa balo ng kaligtasan. Verse 4, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Verse 5, umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa, ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Isaiah chapter 12 verse 6, mga taga-Zion, sumigaw kayo at umawit ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal na Diyos ng Israel. Paparusahan ng Diyos ang Babylonia. Isaiah chapter 13 verse 1. Narito ang isang pahayag mula sa Diyos tungkol sa Babylonia sa isang pangitain na nakita ni Isaias na anak ni Amos. Verse 2, itayo mo ang isang bandila sa tuktok ng burol, isigaw sa mga kawal ang hudyat ng paglusob, lusubin ang mga pintuan ng palalong lungsod. Verse 3, inutusan ko na ang aking mga piling kawal, tinawagan ko na ang magigiting kong mandirigma, malalakas sila at masisigla upang ipalasap ang aking galit. Verse 4, pakinggan ninyo ang nagkakagulong ingay sa kabundukan dahil sa dami ng tao. Pakinggan ninyo ang ugong ng mga kaharian ng mga bansang nagkakatipon. Inihahanda niya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang mga hukbo para sa isang digmaan. Verse 5, dumarating sila buhat sa malalayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumarating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Sometimes guys, magtataka ka talaga no, bakit kailangan ni Father God na girahin o maggira. Dapat peace na lang. Pero ito nakalagay dito kung sa bagay, sabi ko nga sa inyo, history na naman kasi ito nila Israel. So, kumbaga sa guys, parang binabalikan lang natin yung mga pangyayari ng Arab. Pero nawa sa generation natin, huwag na payagan yung giyera. Pero mayroon pa rin Verse 5, dumarating sila buhat sa malalay. Ulitin ko lang yung verse 5 guys. Isaiah chapter 13 verse 5, dumarating sila buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumarating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Verse 6, manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh, darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Verse 7, sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay, manlulupaypay ang lahat ng tao. Ito guys, malapit na raw, darating na ang araw ng pangawasak ni Father God. Nakalagay kasi yung verse 6 guys, manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangawasak ng Diyos na makapangyarihan. So, ibig sabihin, nung araw ba dumating na si Yahweh? Nung winasak ba niya yung mga bansa guys na ng panahon nila Isaiah, ibig sabihin dumating na that time si Yahweh? Tanong ko lang din yan. Kasi nakalagay sa verse 6. Manangis kayo sapagkat malapit ng araw ni Yahweh, darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Kung sa bagay kasi, ibang klase ang pagwasak ni Father God sa mundo Unang-una, yung kay Adam and Eve, di ba, pinalaya sila. Tapos,
pinalay sila dun sa garden, sa paradise, kaysa sa garden ng Eden. Tapos ito namang si Noah, 'di ba, nung panahon ni Noah, winasak ni Father God ang daigdig dahil sa flooding. Tapos ito naman kila Isaias, panahon naman nila Isaias, puro naman giyera. Manangis kayo sapagkat malapit ng araw ni Yahweh, darating ng araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. So sa generation natin guys, nawawala ng pangwawasak na gagawin si Yahweh. Opinion ko lang yun Kasi yung generation natin dapat talaga wala na. Verse 7, sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay, manlulupay. Bilisan na natin. Sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay, manlulupaypay ang lahat ng tao. Verse 8, ang lahat ng tao ay masisindak at manginginig sa takot, pakadarama sila ng paghihirap, tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa, mamumula ang kanilang mukha dahil sa kahihiyan. Kasi itong panahon na Isaias guys, may na ba? Nag-World War I na ba nito at saka World War II? Yung, I think bago pa ang World War I, na ito ni Isaias. Panahon na ni Isaias bago mag-World War I. Ko lang kasi yung mga sinaunang tao nung araw puro pa sila pero may gira-gira na nga, pero baka yun nga yung darating na World War I, tapos nag World War II. Sa panahon natin, sa generation natin guys, nawa peaceful lang ang lahat, kind lang, very kind lang ang lahat ng bansa, magkakaisa lang tayo dito sa buong daigdig. Walang away. Hindi ko alam bakit nag-aaway ang mga bansa. Ay, verse 7. Opinion lang yun guys, kasi namamasdan natin yung nakapaligid sa atin ngayon is ang gulo-gulo talaga. Pero hindi na tayo panahon ni Isaias kasi yung panahon ni Isaias matagal na to guys. Okay, verse 7, binabasa lang natin to, so parang pagbabalik tanaw lang sa kanilang panahon. Verse 7, sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay, manlulupaypay ang lahat ng tao. Verse 8, ang lahat ng tao ay masisindak at manginginig sa takot, makadarama sila ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa, mamumula ang kanilang mukha dahil sa kahihiyan. Verse 9, dumarating na ang araw ni Yahweh, malupit ito at nag-aalab sa matinding puot, upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulin. Verse 10, hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan, magiging madilim ang araw sa pagsikat, pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Verse 11, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito. O yan, kasali tayo guys, kasi daigdig na yung binabanggit dito. Verse 11, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Isaiah chapter 13 verse 12, kaunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Verse 13, kaya nga yayanigin ko ang kalangitan at ang lupa ay malilihis sa kinalalagyan nito. Sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang matinding puot. Parang earthquake lang guys. Ito yung verse 13. Kaya nga yayanigin ko ang kalangitan at ang lupa ay malilihis sa kinalalagyan nito sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang matinding puot. Verse 14, parang usang hinahabol, parang tupang walang pastol, ang mga tao'y babalik sa kanilang bayan. Sila ay tatakas, pabalik sa sariling lupain. Verse 15, ang bawat mahuli, papatayin sa pamamagitan ng tabak. Ay nako, ngayon yung weapon guys, hindi na tabak. Mga high-tech na. Mayroon ng silang nuclear, mayroon na silang, yung mga baril nila is talaga namang mga high-tech na, yung mga bomba nila, mga high-tech na rin. So, hindi na tabak.
Lumang ano na to, lumang weapon itong tabak. Okay, verse 15, ang bawat mahuli papatayin sa pamamagitan ng tabak. Verse 16, sa harapan nila iluluray-lurayin ang kanilang mga sanggol. Ay, grabe naman. Lilimasin ang mga ari-arian sa kanilang mga tahanan at ang kanilang mga asaway pagsasamantalahan. Verse 17, sinabi pa ni Yahweh, ipasasalakay ko sila sa mga taga-Media, mga taong walang pagpapahalaga sa pilak at di natutukso sa ginto. Verse 18, papatayin nila sa pamamagitan ng pana ang mga kabataang lalaki, hindi nila kahabagan ang mga sanggol at mga bata. Guys, pagkagiyera kasi, wala ka ng wala na talaga silang pinipili pagkagiyera. Ganyan talaga, pati mga sanggol na dadamay na mga, ayun, yung mga asasawa nga nila, pinagsasamantalahan, ganyan talaga. Giyera yan kumbaga sa wala ng batas na sinusunod dyan. Okay, verse 18, papatayin nila sa pamamagitan ng pana ang mga kabataang lalaki, hindi nila kahabagan ang mga sanggol at mga bata. Verse 19, ang Babylonia na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babylonia, ay pababagsakin ng Diyos tulad sa Sodoma at Gomora. Verse 20, wala ng taong maninirahan doon kahit kailan, wala ng Arabong magtatayo ng tulda roon. Wala ng pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Yung anong bansa ba ang Babylonia today, guys? Kasi pinapalitan na nila ng mga pangalan yung mga lugar dati, diba? Kasi nakalagay, wala na, yung verse 20, wala ng taong maninirahan doon. Kahit kailan wala ng Arabong magtatayo ng tulda roon, wala ng pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Talaga. Pababagsakin daw ng Diyos kasi yun tulad ng Sodoma at Gomora. Okay. Pero hindi natin alam yan, guys, kasi syempre malayo tayo sa kanila. Kaya hindi natin alam kung buhay pa yung bansang Babylonia today. Kasi nakalagay sa verse 20, wala ng taong maninirahan doon kahit kailan. Wala ng Arabong magtatayo ng tulda roon, wala ng pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Verse 21, kasi nga pababagsakin nga, diba? So yun, kaya wala na raw maninirahan. Okay, verse 21, mga hayop na mailap ang mananahan doon, titirahan ng mga ostrich ang kanyang mga bahay. Pagtataguan ang mga iyon ng mga ostrich at maglulundagan doon ang mga maiilap na kambing. Isaiah chapter 13 verse 22, aatungal ang mga hyena sa kanyang mga tore, aalulong ang mga asong gubat sa kanyang mga palasyo. Nalalapit na ang wakas ng Babylonia, hindi na siya magtatagal. So yung panahon na Isaiah to, kailan kaya na bali kasi to prophet ito ni prophet Isaiah. Kumbaga sa guys, nabivision niya yan, sinabi ni Father God sa kanya. So hindi lang natin alam kung tuluyan nang nawasak yung Babylonia na yan. Bukas na itong chapter 14, 4:29 April. Nagmamadali kasi ako ngayon. Marami akong lakad. Tsaka mahaba rin naman kasi ang chapter 14, guys, kaya hindi na. Bye everyone. God bless.